Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Ginawa pang asa si Atty. Vic, di ba? Hindi ako titigil ng kakadaldal hanggat hindi natin naiuwi ang isang Pilipino. Hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ng aking paglilingkod. Kanya nga ako umexit eh. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Ang ordinaryong mamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno. Hindi ba dapat they should take it on? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today sa May 26, araw ng Lunes. Balik trabaho na mga kayon, kaya balik reaction na tayo. Ito nga pag-uusapan natin syempre yung binanatan kasi ni E.S. Lucas Bersamin, etong si Atty. Vic Rodriguez natin. Pero alam niyo sa totoo lang, kung sa dalawang to, Atty. Vic ako di ba? Kayo, Atty. Vic din ba kayo? Di ba? Si Atty. Vic talagang nakita natin nagtatrabaho, madaling ipaliwanag yung mga komplikadong mga salita, mga statement. In short, in layman's terms, maiintindihan natin tayong mga observer, manonood at mga taong bayan, di ba? Pero syempre, bago ang lahat, isang mega love shoutout muna dyan sa lahat ng mga viewers natin, mga members natin dito sa Joe Malone TV, pati na rin yung mga viewers natin lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan kayo naroroon, yung exact location nyo if you're watching from Switzerland, Netherlands, London, New York, Japan, Hong Kong, Singapore. Paki-comment dyan sa baba. Ganun din naman sa Pilipinas, syempre sa lokal. If you're watching from Cebu, Davao, Bulacan, Taguig, Mindoro, paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Isang like and share naman sa video na to. Maraming salamat. Yan naman ang suporta nyo sa akin. Paki-double check na rin kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-click yung subscribe button. Paki-click na rin yung bell icon katabi niyan. Tapos paki-set sa all para lagi kayong updated. Maraming salamat. Meron tayong mga channel dyan, When Tito Talk, saka Tito Jom, Tito ng Ina Mo, para doon, out of politics na pinag-uusapan natin, doon naman tayo. O eto na, pag-usapan na natin, mabilisan. Panoorin na natin to. Ito yung, kung di ako nagkakamali, kahapon pa to parang press conference ni E.S. Lucas Bersamin, kung saan may nagtanong na reporter, na yung sinasabi ni Atty. Vic
Rodriguez na hindi na dapat palitan yung mga gabinete ni President Bongbong Marcos dahil hindi naman yun ang problema. Ang problema daw ay mismong si Bongbong Marcos ang ating presidente. Yan ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ito naman ang sagot ni Lucas Bersamin. Panoorin natin mga kayon. Sir, former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Oo. Huh? Di ba? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Ginawa pang asa si Attorney Vic, di ba? If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Oo, kakasuhan kayo kasi animal cruelty naman yun, di ba? Nakakapagtaka, retired Chief Justice, tapos Lucas Bersamin, Executive Secretary, tapos ang example mo kung paano batuhin yung aso ng tahol ng tahol. Ano ba naman, Clau? Alam mo naman bawal yun kasi animal cruelty yun. Mapagalitan tayo ng post niyan. Saka hindi yan ginagawa ng isang normal na tao. Di ba? Yung babatuhin mo yung aso kasi tahol ng tahol. Ang gagawin mo, kakausapin mo mismo yung may-ari ng aso na yun at sasabihin, baka nagugutom, nauuhaw, kaya tahol ng tahol. Ang aso, hindi yan tatahol kung walang nakikita o may kung gutom yan. Matutulog yan, lalo na kung gabi. Parang tao lang din yan. Bobo ang puta. Di ba? Example mo. Kung paano batuhin yung aso pagkatahol ng tahol. In-example mo pa na si Attorney Vic Rodriguez, yung kantsaw ng kantsaw, yung tahol ng tahol. Anong gagawin mo? Babatuhin mo yung aso para tumigil. Sasabihin mo, hindi nyo nga ginawa yun. Subukan mong gawin, batuhin mo yung aso sa madaling araw kung hindi ka pa nakasuhan. Sa bagay, mura lang naman ang mura lang naman ang fine nun. Since na retired Chief Justice ka, nakalagay dyan sa karatula mo, di ba? Kayang-kaya mo nang bayaran yun. Kayang-kaya mo siguro ipanalo. Pero sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, yun ay mali. Di ba? Yun ang problema pagka masyado ka ng mataas. Hindi mo na nakikita yung nasa baba. Pag masyadong mataas yung pinag-aralan mo, yung basic, nakakalimutan mo na. Yung solid foundation na kung tutuusin na minsan, napadaan ka na rin sa basic foundation na yan. Chief Justice retired eh. Ayun, nakalagay RET, Chief Justice. Retired Chief Justice Lucas P. Bersamin. Bakit ang example mo, babatuhin mo yung aso, tapos sinasabi mo, hindi mo naman ginagawa yun. O, diba? Pero anong ginawa mo? Diba? Ganun ginawa mo, pinansin mo si Attorney Vic, di ganun din. Di ba? Huwag na natin pansinin. Salamat, ES. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, sir. Pero alam sa totoo lang kung Attorney Vic Rodriguez saka Lucas Bersamin. Pucha, Attorney Vic ako. Di ba? Kayo. Attorney Vic o Lucas Bersamin? Sige, nakakaano. Tuloy natin. Good afternoon po. Sir, based dito sa initial na results nung evaluation po, no, baka lang may perception yung tao, walang bagong pumalit or parang new breed na dinagdag. Are we expecting the President na may mga idadagdag siya talagang wala doon sa initial na list, sir? Yes, alam mo, mahirap natin i-prejudge yung actions that will be taken. But you can be sure that the President really wants to be responsive to the popular clamor for performance, for change. Alam nyo, one time, recently lang, sinabi niya na we seem not to be delivering to the common tao. Totoo naman eh. Because they are the greater number of our people. Diba? So, what must we do? We must have action men. So, you can be sure that that is the direction that this, I'm not calling this a purge, it's a cleansing. Cleansing, lilinisin. Kasi nga, puro kapalpakan. Di ba? Marumi. Marumi. Hindi ka naman maglilinis kung malinis na eh. Di ba? Maglilinis kayo kasi yung sa loob ng 3 taon, wala kayong nagawa, kaya papalitan mo ang buong gabinete. Pero syempre, sinasabi ni Attorney Vic, kung tatanggapin ba yung resignation. Kung yung ipapalit ba, mas mahusay o mas trapo pa. Dahil gusto ni Presidente talaga, mahal niya ang taong bayan eh.
If you listen to him very carefully, his language were not measured, they were spontaneous tungkol sa sentiment niya na it's time to serve again, to show the people that we are serving them. Oh, di ba? Kita mo, ngayon lang niya naisip yun na kailangan niya magserbisyo ulit. Ngayon, after 3 years, 3 taon na lang. Minus 1 year pa yan kasi nga yung 2027, filing of season na, busy na yan. Busy na ulit yan hanggang tumuntong ang 28, wala na. Kumbaga, ano na yan, pa-exit ka na nun, di ba? Yan ang sinasabi natin. Dapat, bakit yan yung palang ginawa kung kailan nasa ano ba to? Nasa half time ka na. Di ba? Nasa kalagitnaan ka na ng panunungkulang mo bilang presidente. Bakit hindi mo pa noon siya ginawa in the very beginning? Nang sa ganon, maramdaman namin ngayon sana yung kahit papano ginahawang inaasam namin. Gaya na lang ng 20 kilos na bigas. Na itunupad mo. Sabi mo, tinupad nyo yung pangako. Pero yung pagkatupad nyo, selected na area lang. Maniniwala lang ako kung kahit saan ako pumuntang tindahan ng bigas, merong 20 pesos na kilo ng bigas, then that's the right time I would say to myself na natupad mo yung pangako mo, yung campaign promise mo. Pero wala eh. Ang binibili ko pa rin, dato Maharlika na dating 55, ngayon 50. Bumaba naman na onte, in fairness naman. Di ba? Pero yung 20, alam mo, malayo sa katotohanan yan. Malayo sa katotohanan yan. Di ba? Maaari, siguro 1 buwan, 2 buwan, makakabenta kayo. Pero hindi siya talaga yung yung talagang ordinaryong makikita mo sa mga bigasan na kahit saan ka magpunta. Di ba? Sa bigasan, pag pumunta may 60, 55, 45. Pero yung 20, wala kang makikita. Bakit ngayon nyo lang inisip o naisip na during the midterm, eto na, nasa kalagitnaan na tayo, naisip nyo pa na gusto ni President Bongbong Marcos na magserbisyo ulit sa taong bayan muli. Diyos ko naman. Nahirati na nga kami sa ganitong klaseng pamumuhay dahil hindi na nga namin ine-expect o inaasahan na gagaang pa yung buhay. Ang inihintay na lang namin talaga at matapos yung 2028, yung mismong termino mo. Matapos, na sa ganun, makaboto na kami ulit ng ibobota namin na next na magiging Pangulo, which is Inday Sara. Diba? Yan ang inihintay namin. Yun. Panoorin natin si Attorney Vic, in-interview siya dito sa may DCRH. Mas nauna to Mas nauna to bago yung press conference ni Lucas Bersamin. Panoorin natin yung sagutan nila rito. Ano ang inyong gustong iparating dito, lalo na sa mga mamamayang ito na nagmahal sa Pangulo at binahal din kayo? Tama yun, Henry. Kaya ako ay patuloy na magiging boses at tinig ng mamamayang Pilipino kahit sa labas tayo ng Senado sa ngayon. Sapagkat huwag nating kakalimutan, Henry, meron pang natitira, merong nag-iisang Pilipino sa kamay ng dayuhan diyan sa ICC na tinalikuran, pinagkanulo at pinagtraidoran ng sarili niyang gobyerno. Ang taong iyon, ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Pilipino at dati nating Pangulo. Huwag natin siyang kalilimutan at kami sa Hakbang ng Maisog, ako mismo, hindi ako titigil ng kakadaldal hanggat hindi natin naiuwi ang isang Pilipino at dati nating Pangulo na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Yun na ang dahilan kung bakit ayaw tumigil ni Attorney Vic na magsalita at magkakakantsaw-kantsaw gaya ng sinasabi ni ES, dahil hindi siya titigil hanggat hindi na pauuwi si Tatay Tigong. Tignan niyo yung mentalidad, di ba, ni Attorney Vic, ginagamit yung galing para sa mabuting paraan, which is may uwi sa Tatay Digong. Di ba? While yung iba, ginagamit yung galing sa kasamaan, sa pangungurap. Alright. Ang main frame of our discussion na binabanggit ko po kanina ay iinog dito sa inyong naging pahayag kagyat na ang sabi ninyo, kahit na palitan pa ang mga miyembro ng gabinete, ang sabi ninyo sa Presidenteng Marcos, ang problema, ikaw mismo. Totoo naman, di ba? Okay. Gaano ninyo kakilala ang ating Pangulo para sa bayang nakikinig? Marahil ang iniisip, bakit nakapagsalita ng ganon si Atty. Vic Rodriguez? Gaano ba niya kakilala ang kasalukuyang Pangulo? Ano ba yung talagang lalim
ng kanilang personal na naging samahan? Well, matagal din naman kami nagsama. At ang sinasabi kong ikaw mismo ang problema sapagkat matagal na ako, 2022 pa lamang, 2023, ako'y nagpapahayag na that the President should step in and step up dito sa nangyayaring tila walang direksyon sa kanyang gabinete. At ako'y consistent lamang doon. Hanggat hindi niya ipinapakita yung kanyang leadership bilang Pangulo, siya naman ang tunay na may mandato. At i-exercise niya yung kanyang pagiging Pangulo, lagyan niya ng tamang direksyon at giya Yun ang ang ating dapat. bansa. Yun. Yan naman ang gusto ng lahat ng Pilipino, Henry. Yes. Kasama ako. Hindi ko hangad na hindi magtagumpay ang kahit na sinong administrasyon. Kahit sino ang ating maging Pangulo, wala tayong magagawa hanggat nandyan yung kanyang termino sapagkat siya ang designated kapitan ng ating barko. Magkakaproblema lang tayo kung yung kapitan ng barko mali yung direksyon tinatahak. Ngayon, kung merong isang Pilipinong nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang opinion at damdamin sa ngalan ng higit na maraming Pilipinong walang tinig, huwag sanang mamasamain ng kahit na sinong administrasyon sapagkat yan ay karapatang nakaukit, may garansya sa ating saligang batas, ang karapatang magpahayag. They should take it constructively, Henry, sapagkat lahat tayo dapat merong maliit na ambag sa nation building. At yung mga nasa kapangyarihan pansamantala, dahil may term of office naman yan, dapat makinig sila doon sa mga tinig ng ordinaryong Pilipinong katulad ko at wag mapipikon at wag mamasamain at lalong wag bubusalan. Sapagkat uulitin ko, yan ay may garansya sa ating saligang batas ang karapatan nating lahat magpahayag. Ang, of course, siguro narinig na ninyo kahapon ang sinabi ng Executive Secretary nung tanungin tungkol po sa inyo kung ano ang kanyang reaksyon sa inyong mga pahayag, ay hindi ho siya nagpatumpik-tumpik na sabihin kayo daw ko ay daldal ng daldal, kayo ay kantsaw ng kantsaw, at kayo ay natanggal sa pwesto. Marahil ang buod po nito ay kung si Vic Rodriguez ay hindi natanggal sa pwesto, maaaring hindi siya ganito ngayon ka-vocal at ganito ngayon ang kanyang sinasabi tungkol sa kasalukuyang gobyerno. Yan ba ay isa sa inyong pinaguhugutan nga? Yung kayo'y natanggal, kayo'y nawala sa pwesto, kanya daw kayo'y ganito ang mga pahayag ngayon. Yun ang malaking pagkakaiba namin, Henry. Bagamat rinerespeto ko yung kanyang opinion at naging pahayag, hindi man ako sang-ayon, ganyan ang demokrasya. Hayaan natin magsalita ang bawat isa. Subalit yung sinasabing, yung konteksto ng iyong katanungan, hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ng aking paglilingkod. Kanya nga ako umexit eh. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Yun ang malaki naming pagkakaiba. If he wants to stick it out dito sa administrasyong ito, na sabi ko nga, sariwain lang natin sa isip ng bawat Pilipino na merong isang Pilipino at dating Pangulo na pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ipaalala ko lang sa mamamayang Pilipino na ang pangalan ng taong yan ay Rodrigo Roa Duterte. Yung nag-appoint kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang Chief Justice noong 2018. Ito'y paalala lamang at it's up to him or it's up to them kung paano nila tatanggapin ang paalalang ito. Ang akin lamang, we should all work together na mapauwi natin si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Nagkanda peste-peste kasi dahil dyan di ba? Nagkanda peste-peste. Sa totoo lang, wrong move talaga ang administrasyon dyan kung bakit pinadala nila. Kasi talagang gusto nyong alisin ng Duterte. That's the clearest, no? That's the clearest na goal ninyo Yung maalis si Tatay Digong kasi nga saghabal siya. Si BP Inday Sara mai-impeach, ma-convict para hindi na siya makatakbo sa posisyon. Kahit, siyempre, kahit na sabihin natin na merong kapatid si BP Inday Sara, siyempre, nasa lokal naman yon. BP Inday Sara is BP Inday Sara while Tatay Digong is still
Tatay Digong, 'di ba? Kaya yan dalawang yan ang ginusto niyong paalisin eh, 'di ba? Huwag na tayong mag-anuhan dito kahit na sabihin yung ay hindi ang ginawa namin sa impeachment trial, ang basehan namin kasi kaya pinagpasa sila ng impeachment dahil sa misuse ng confidential funds. Tapos sasabihin nyo naman yung kay Tatay Digong kaya pinadala sa dahig kasi dahil may kaso sa EJK. Hindi talaga yun. Oo, masasabi nyo yan. Siyempre, kwento nyo yan. Kayo ang bida dyan, di ba? Yung ibang tao ang masama dyan. Pero the fact na hindi nakikita namin eh. Nakikita namin kung ano talaga yung gusto nyong mangyari. Ang gusto nyong mangyari, manatili kayo dyan sa posisyon, lalong-lalo na yung mga nasa House of Representatives, manatili sa posisyon, kaya inaalis nyo yung mga Duterte. Kasi, papakialaman kasi ni Duterte yan. At pag kasi Duterte, tinan nyo kung ilan yung kinabog ni VP Inday Sara, ilan yung mga tinanggal at mga hindi nanalo muli. Abante, Raul Manuel, Franz Castro, Stella Kimbo, Dan Fernandez, Brosas. Sino pa ba? 'Di ba? Ang dami niyang isang salita lang. Kahit sabi nga ni Attorney Vic, walang makakapagpatumba kay BP Inday Sara. Susundan ko yung inyong binanggit na siya ang mag-appoint kay Executive Secretary sa Korte Suprema. Meron ba siyang malaking pagkukulang kung bakit pinayagan na ganito ang naging kapalaran ngayon ng dating Pangulo? Hindi ko masasagot yan sapagkat wala tayong nalalaman kung how they are working now in the inner workings of this administration. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya ang merong pananagutan sapagkat nagaling ako sa posisyong kanyang kasalukuyang pinaglilingkuran. Executive Secretary, bagamat ikay tinatawag na Little President, at the end of the day, may Pangulo. May mandato na siya ang dapat nagbibigay ng direksyon at kumpas sa kanyang administrasyon. So, hindi ko masasagot kung meron ba siyang mahalagang papel na ginampanan bago ipinagkanulo si Pangulong Duterte. But bilang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan, he is duty bound. Nagabayan naman ang Pangulo na sabihin wala namang kaso, walang warrant of arrest yung dating Pangulo, bakit kinakailangan gawing mistulang handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa Diba? ICC. Kung nagawa mo yan sa dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa Pilipino at mahal na mahal ng Pilipino hanggang ngayon, paano na sa ordinaryong mamamayan? Linawin natin yung binabanggit ninyo na kayo ay umexit, kayo ay kumalas. At ang sabi ninyo, dahil hindi nyo na nga gusto ang kanyang pamamalakad, kahit sa sandaling kayo nag-executive secretary. Ano yung nakita ninyo? Ano yung tipping point? Bakit kayo'y lumisan sa administrasyong ito kaagad matapos ang ilang buwan ninyong panunungkulan? Maraming beses ko nang sinagot ito, Henry. In the past interviews, kahit dyan sa inyong stasyon kay Lakay Deo, I even presented yung Administrative Order Number 1 creating the position and the office of the Presidential Chief of Staff na kung saan ako'y may appointment din. Kaya ako dyan inilahad at pinakita yung kopyang yun sapagkat sa inyong istasyon, hindi ikaw, hindi si Lakay ang nagsimula nung maling balita na wala daw Administrative Order Number 1. Ako'y matagal na nagpasensya, nagintay ng tamang pagkakataon. Kaya nung ako'y naimbitahan dyan, that is where I presented the Administrative Order Number 1 series of 2022. At lagi ko nga sinasabi in my past interviews, isa lang ang alam kong binotong presidente noong 2022. Isa lang ang may mandato. Kanya ako hindi nagtagal dyan dahil na maraming nag-aastang Pangulo. Wala namang mandato kahit nag-iisang boto. And I cannot serve many many personalities na tila nag-aastang presidente. Isa lang ang presidente para sa akin. At yan ay si Bongbong Marcos na hinanal noong 2022. Any person acting and feeling like president outside of his person, hindi ko susundin. Maraming nag-aastang Pangulo. Sabi mismo ng kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, noong ilang araw bago mag-eleksyon, naglabas po ito ng kanyang political ads. At ahas ang sinabi ni Senator Amy, ng administrasyong ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay administrasyon na ng Romualdez at Araneta. Sinasang-ayunan niyo ba ito?
Ayoko namang magkomento sa isang aking naging kapwa kandidato rin. Yung pahayag niya ay kanya at ayokong yung magsabi bang, sorry for the term Henry, ayokong sumausaw doon sa kanyang naging pahayag. Basta ang akin lagi lang sinasabi, makikita naman at nakikita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng lahat ng ating kasundaluhan, lahat ng ating kapulisan, lahat ng mga batas na mamamahayag katulad mo Henry, hindi nagaganap yung inasahan nating unity at continuity na aming naging mensahe ng pangangampanya way back in 2022. Maraming nangyayaring hindi kaaya-aya sa ating pamahalaan. Kaya obligasyon ng isang ordinaryong taong kagaya ko, isang mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa, na ito ay ipagbigay alam natin sa ating mamamayan. Anong ibig kong sabihin? Katulad na lamang ng maanumalyang 2025 national budget. Yan na. Paano ipinasa yun? Ng kung talagang pinag-aralang masusi ng Executive Department. Bakit pinapirma yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa anomalous, illegal, invalid, highly immoral and unconstitutional 2025 national budget? Yan ba ay bahagi ng aking patuloy na pagsasalita na minamasama ng ilang opisyal ng gobyerno? Abay, hindi ito basta't kwento lamang. Ito'y dokumentado. Ito'y prinisenta namin sa mamamayang Pilipino. Kasama ko si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Kita namin na 28 items sa Bicameral Conference Committee report, which I call BICAM. Blanco. And yet, naipasa yung 2025 national budget na may 6.326 trillion pesos. Ganyan ba pangalagaan ang limitadong pera nating mamamayang Pilipino? Pera natin yan eh. Yes. Bakit tatanggalan mo ang ordinaryong mamamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno? Hindi ba dapat they should take it all constructively? Sapagkat nariyan na naman, budget season is around the corner. Pagpasok ng 20th Congress, the President is given 30 days to submit yung kanyang panukalang budget for 2026. Hindi pa nga natutugunan kung paano na ipasa yung maanumalyang 2025 budget. Magkakaroon na naman ng budget process sa Kongreso at sa Senado. At yan na may padadala sa Malacanang. So, karapatan ng bawat Pilipino magsalita pag nakikita nating hindi na tama yung direksyon tinatahak ng ating gobyerno. Gobyerno natin yan Part tayo niyan. Bahagi tayo dyan, Pilipino tayo, bansa natin ito. Yan ang aking ambag. Maliit na ambag sa nation building. Not on the merit, but the status of, yung kaso hong isinampa ninyo sa Korte Suprema tungkol sa ating pinag-uusapang tao ng budget. Status, anong status na ho nito? Yan. Postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19. At nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite. Okay. Yun na, hinto na natin doon dito. sa Hinto na natin dito. Yun yung sinasabi ko lagi rito sa atin. Na parte tayo ng gobyerno na to, kailangan natin mga alam, kailangan natin intindihin kung meron naman tayong hindi naiintindihan sa mga batas at sa mga statement sa nangyayari sa gobyerno natin, sa politics. At higit sa lahat, syempre karapatan din nila na sabihin at ipaintindi sa atin dahil tayo yung bumoto sa kanila tayo yung nagluklok sa kanila at intindihin at higit sa lahat karapatan din natin bumoses kung meron tayong nakikitang mali. Kung mali naman tayo, syempre may karapatan din naman sila na ipaliwanag sa atin nang sa ganun maintindihan ng bawat isa. Ang problema kasi nangyayari, ang dami natin nakikitang mga mali. For example, yung gaan na yan, yung budget, sinuportahan ni Attorney Vic. Na-postpone hanggang sa maging postpone na indefinite, meaning until further notice, hanggang sa magkaroon ng notice kung kailan siya itutuloy. Yan yung mga nangyayari dito. Yan yung mga issue na nangyayari sa Pilipinas na, alam mo yun, na kailangan natin pag-usapan. Gaya yan, Attorney Vic, kahol daw ng kahol, kantsaw daw ng kantsaw, dada raw ng dada. Pero sa side naman ni Attorney Vic, bakit ako titigil?
Eh meron pang isang Pilipino na nasa Banyaga, which is Tatay Digong, na hindi pa napapauwi. And at the same time, yung mga issue na nakikita niya tulad ng GAA hanggang ngayon hindi pa na-aaksyonan. So bakit nga naman titigil si Atty. Vic? So yan ang sagot kay Lucas Bersamin ni Atty. Vic, 'di ba? Bakit siya titigil? Kayo nga wala naman kayong ginagawa, 'di ba? Wala naman kayong ginagawa para patigilin siya. Kumbaga, kailangan niyang hindi tumigil kasi wala namang action na nangyayari, di ba? Saka tama din naman kung ako rin, in my own opinion, sa loob ng 3 years ano ba yung nagawa? Di ba? Wala naman Wala naman talagang nagawa. Kaya, minsan naiisip ko, putya, tama nga si Tatay Digong. Weak ka nga, bangag ka pa. Di ba? Weak ka na, bangag ka pa, at higit sa lahat, tama rin yung sinabi ni Senator Amy na ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay isang Romualdez at Araneta administration na. So parang nangyayari, parang inamin na rin ni Senator Amy na hindi ito, alam mo yun, hindi na to hawak ng kapatid niya hawak na to ng mga dalawang nasa paligid ni Bongbong Marcos. Pero ang tanong, bakit nagpapahawak ka sa iba? 'Di ba? Kung still ikaw naman ang binoto ng bayan, ikaw naman ang presidente. Bakit nagpapahawak ka sa iba at bakit nakikinig at bakit ginagawa mo pa? Whether ikaw man o utos 'yan ng mga nasa paligid mo. 'Yun ang nakakapagtaka doon. 'Di ba mga kayon? Kayo mga kayon, ano bang opinion niyo diyan? Pero kasi kung ako tatanungin, 'yun na 'yun kung ano 'yung sinabi na Atty. Vic. Atty. Vic ako versus ES Lucas Bersamin. Atty. Vic ako. Ano lang hindi lang nanalo to pero feeling ko sasabay ito sa 2028. Sasabay ito kay VP Inday Sara. Kaya dapat talaga malusutan to nga impeachment trial na to. Sige na, umpisahan nyo na yung impeachment trial. Excited na kami. Hindi na kami natatakot dahil mas alam na namin kung ano ngayon ang totoo. Excited na kami. Palabasin na natin kung sino yung maliligo sa dugo. At tignan natin kung sino yung mananalo sa 2028 na sa ganun. Maumpisahan na yung reforma dito sa Pilipinas. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan ating pag-usapan.